Breaking news! Tumitindi ngayon ang tensyon sa Senado matapos ang hindi pagsipot ng mga pinapatawag ni Senator Amy Marcos para sa second hearing ngayong araw ng Huwebes at dahil sa hindi pagsipot ng mga alaga ni Bongbong Marcos, tuluyan na po silang pinapasobuena ni Senator Amy kabilang dyan ang tagapagsalita ng PNP na si Jean Fajardo, Chief PNP Marbil at Torre. Ayon pa kay Senator Amy Marcos, kung may pananawagan daw na bring him home para kay Tatay Digong Duterte, ang kanyang pananawagan naman daw ay bring them here sa Senado. Sabina for cabinet. Uy, okay lang. Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabina para kina Jean Fajardo, General Nick Deloso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil. Ang dami pong sabina. Ang problema ko talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina. Sa ibang balita, pinahihinto ng Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan PDP laban sa Korte Suprema SC ang isasagawang online voting ng overseas voters para sa Bilang Pilipino 2025. Kabilang sa mga petitioner, sina PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi at senatorial candidates Raul Lambino, Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, Party member Glenn Chong at legal counsel Israelito Torreon. Naghain sila ng petition for prohibition and mandamus with urgent prayer for temporary restraining order ang right of preliminary injunction sa SC ngayong Huwebes, April 3. Ayon sa mga petitioner, ang resolusyon ng Commission on Elections Haturan COMELEC kaugnay ng automated vote counting ay paglabag sa Republic Act No. 9369 or Election Automation Law na nagmamandato para sa traditional manual counting ng mga balota sa voting precincts. Hindi rin umano kinikilala ng mga batas ang remote online voting gamit ang digital ballots. Paglabag din umano sa Republic Act No. 10590 o Overseas Voting Act of 2013 ang automated counting at canvassing ng overseas votes. Anila nakasaad sa batas na dapat magkaroon ng on-site counting at canvassing ng mga boto.